Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. Yes, Jamie, para sa ating Budget Talks, napakapalad natin dahil napaunlakan tayo ng isang kilalang content creator. Oo. At malalaman natin sa kanya yung mga challenges na kinaharap niya. Ano ba yung mga style ng budgeting sa ganitong uri ng karera na kanyang ginagalawan ngayon. Tama. At very interesting itong segment na ito, dahil sa totoo lang, itong ating guest, ating panauhin, ay isang, sabi mo nga, content creator siya, with over 9,700 subscribers lang naman siya. Uy, big sa time. YouTube. Diba? At parang may kinalaman yata sa pagkain ng pag-uusapan. Oo. At ako, interesado ako dito kasi yung anak ko, mahilig gumawa ng mga content sa YouTube. Ganyan. So, meron natatawa ko sa kanya kasi meron na daw siyang 300 followers. Ganyan. Ayan, oo. Oo. At itong ating panauhin ay meron siyang 719,000 followers sa TikTok. Sana Nagti-TikTok ka ba? Hindi eh. Oo. Parang hindi Ikaw yan ba? ang tira natin. Diba? O, at meron siyang 1.8 million followers sa Facebook. Correct. Taray, paano kaya niya nagawa to? At kaya naman, Jamie, mapalad tayo dahil kasama natin ngayon si Mr. Christopher Mayani. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Good evening po. Yes po, magandang gabi po sa Sir R at saka Ma'am Jamie. Tsaka Good sa inyo pong evening. tagapakinig at saka sa mga nanonood po ng inyong programa. Food, ano pala siya? Food blogger pala po kayo, no? Yes, ma'am. Ayun. Oo, kaya naman hindi na natin patatagalin pa, Jamie. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kilalanin na natin. Sino po ba si Christopher Mayani at paano po kayo nagsimula bilang isang content creator? Ano po yung inyong SOCMED handle? Yes, ayun po, meron po tayong TikTok, YouTube, tsaka Facebook. Nag-start po ako as dati po akong empleyado rin po ng government doon sa RTVM po, sa cameraman po ng presidente po. Sa talaga? RTVM? Yes po. Oo, parang isang kumpanya lang pala. Opo. Actually po napaka-overwhelmed na dati po kasi nagse-set up din po kami dito sa RP1. Ngayon, napakalaking blessing na ako na po yung nai-interview. Wow. Oo. Kailan mo sinimulan yung pagva-vlog mo? Ayun po, after po ng Duterte administration, umuwi na po ako sa aming probinsya. Ngayon po, para po hindi ko Saan po ba ang probinsya niyo? sa Pangasinan po. Alright. Yun. Para po hindi ko po makalimutan yung learnings ko sa pagkakamera, nag-practice po ako ng photography. Then doon po siya Okay. nag-start hanggang sa nakaya sa photography. Then pinasok ko po yung mundo ng vlogging para po siyempre usong-uso po kasi yung vlogging noon. Ngayon, sumabay din po ako sa trend noon, which is pumasok na po yung cooking vlog. Mahilig ka magluto? Yes po. Actually, bago po ako natutong mag-camera, mas una ko pong natutunan kung paano magluto. Yung pagkakamera mo, kasi sa RTVM, cameraman ka, may training ba yon o experience lang? Yes po. Nag-start po ako as security guard dun sa RTVM during Pinoy time. Then pagpasok po ng Duterte administration, nag-training po ako 2 buwan sa palasyo po. Yun, puro hawak lang po ng tripod, nag-o-observe po ako sa mga ginagawa po nila sa loob. Then after po noon, pagdating po ng March ng ASEAN, kinuha na po nila ako as cameraman. Assistant cameraman po at first, then hanggang sa nagtuloy-tuloy na po. O, dyan naman kasi nag-start yan di ba? Yung pagiging assistant cameraman, tapos hanggang eventually ikaw na yung magka-camera talaga. So, ano yung mga paborito mong mga subject sa nung time na yon? Of course, bukod kay presidente. So, ano pa yung mga ibang mga parang subject na gustong-gusto mong kinukunan? Yes po, yun. Nasanay po kasi ako kay presidente na siya lagi yung scoop ng work niya, kung paano siya magtrabaho. Then nung pag-uwi po namin sa probinsya namin, nagkaroon po ako ng mga 30 models na mga babae na free photoshoot po para lang po makilala yung aking page. Then nagtuwatanggap na po ako ng mga birthdays, binyag, kasal, wedding, yan, pag may mga special occasions po. Kanina nabanggit namin ni Jamie yung food ang parang subject mo sa pagva-vlog mo. Yes, Food vlogger ka. Ano yan? Nakikita mo ka mo o pagkain lang yung pinapakita?
Ano po, there are certain times po na napapahapyawan yung mukha ko. And mostly naman po pagkain talaga siya. Kung ang concept ko po kasi kung paano siya pinamalengke, paano siya niluto at saka kinain. Kasi ang bungad po ng aking video, yun po yung nagkakamay. Yun po yung nagpapatakam sa aking mga viewers. Kasi ang bungad ko po, nagkakamay na kaagad. Alam niyo na po nating mga Pilipino na sanay po tayo sa mga ganyang pagkakamay. Oo. Nakakagutom makakapanood ng mga ganong video no? Tama. Tsaka syempre pagka food vlogging, medyo magastos, 'di ba, R? Kasi syempre sabi mo papakita pa doon yung pamamalengke. Yes po. So, ikaw ba mismo ang marunong ka mamalengke? Like halimbawa yung pagpili ng mga kasi 'di ba? Sorry, hindi ako domesticated. Na 'di ba meron, although nadidinig ko lang sa nanay ko din, pero like halimbawa sa pagpili ng karne, ganyan. Paano mo siya pinipili na sa palengke? Yes po. Baka dating maalam ka na ba sa ganyan? Yes po, naging aware po ako kasi sanay ako sa Pasay dati. Sa probinsya po kasi namin, laging pong fresh meat, fresh yung katay nila, fresh yung gulay, fresh yung isda. Kasi sa probinsya po kasi, halos lahat diyan yung backyard farming. Yan. Tsaka sa pagpipili ng meat, dapat yung mas mapula. Tsaka yung mga dapat makahanap ka ng suki mo na magiging trusty mo na. Na alam mong daily po yung katay nila, tsaka galing po ng slaughterhouse. Tapos yun po, sa pagbabudget naman po ng sa pinamamalengke namin, mas malayong mura ang gulay at tsaka mga bilihin sa probinsya. Kasi mostly din po yung mga gulay katulad po ng mga dahon na ampalaya, sa backyard lang po namin kinukuha, hiningi sa kapitbahay, mga kamote, hindi na kailangan bilhin. Sarap. So pagka ganun po, mas nakakatipid po kami sa budget fresh, namin. Yes po. Tapos tabi rin po kami ng dagat, tapos meron din po akong bangka. Ngayon po, yung nakukuha ng bangka namin, minsan yun yung ginagawa kong content. Yung pagluluto, ikaw mismo yon? Yes po. Marunong ka talaga magluto o inaral mo lang dahil magba-vlog ka? Hindi po. Dati po, bago po ako matutong mag-camera, mas una ko pong natutunan kung paano magluto. Ayun. Oo, yun yung binabanggit niya kanina na talagang love mo yung pagluluto. Yes po. Kaya yun talaga yung naging parang, kumbaga yun yung parang naging panimula mo na kailangan ito yung maging content mo sa pagba-vlog. Yes. Kasi yun nga yung susunod na itatanong ko, sa dami-dami ng mga food vlogger, ano yung pagkakaiba mo sa iba pang food vlogger? Yes po. Yan po, bago po ako magsimula sa food vlog, ang dami na pong lumabas talaga ng mga food vlogger. Kaya naisip ko yung concept, paano ako magiging iba sa kanila? Yeah. Which yun po yung pumasok na concept na which is yung pagkakamay, tapos sa dahon ng saging. Sa dahon ng saging nakalatag yung pagkain, tapos ang niluluto ko, kasi Ilocano po ako Ilocano Pangasinan. Kabsat. Opo. So, dalawa po yung alam kong cuisine, menu, mga lutong probinsya. Yung Pangasinan, tsaka sa La Union po. Ngayon po, madalang po akong makakita ng mga niluluto nila na dinengdeng. Tapos yung naka-incorporate po ng bagoong. Yan ang ginagawa ko po, halos lahat ng mga leafy vegetable na pwedeng kainin. Yun, in-incorporate ko sa bagoong. Yun. Niluluto ko po as dinengdeng. Tapos yung talagang ang tumatak din sa akin, yung pagkakamay po talaga, yung bungad ng aking videos. Uy, alam mo, masarap yung dinengdeng. Yes. Sa mga Katagalugan, hindi nila malaman ang pagkakaiba ng dinengdeng at pinakbet. Siguro pwedeng Ano bang kaibahan? Sir, yung pinakbet po kasi yung halo-halong sitaw. Meron po kasing pinakbet Ilocano at saka pakbet Tagalog. Yung pakbet Tagalog po, yun yung ginisa sa bagoong na nilagyan ng meat ng karne ng baboy. Tapos yung gulay na po na sitaw, ampalaya, okra. Minsan hinahaluan nila ng sigarilyo. Kalabasa. Tsaka yung kalabasa. Ngayon yung pakbet Ilocano naman po, yun po yung pinakuluan lang sa bagoong. Bagong isda. Luya, tapos minsan nilalagyan ng sibuyas. Ito po bagong isda. Then yun po nilalagyan na po yung gulay. Ang dinengdeng naman po kasi, yung mga leafy vegetable. Hindi ginisa yun, Hindi po. Okay. Hindi, kulo. Okay. Pinapakuluan lang po sa tubig. Na may luya po. So yung dinengdeng, puro mga green leafy vegetable. Yes po, daon po. Daon ng talbos ng sitaw. Yan. Mga ampalaya, talbos ng ampalaya. Gumagamit ka ba ng lato?
Yung parang mga grapes yun na maliliit. Di ba? Latot Parang seaweed. yung tawag Ay, yun doon. sa dagat. Oo, 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 oo. oo. Yes, ma'am, nagluluto po tayo. Ay, nagpe-prepare po tayo nun. Oh, parang ginugutom ako, Ar. Ako rin Sana one of these days matikman natin yung luto ni Chris. Oo. Chris, for aspiring vloggers or dun sa mga creators na maging gustong katulad mo, ano yung pwede mong mai-advise sa kanila para mahanap nila yung kanilang niche sa ganyang larangan? Ayun po, magpatuloy lang po tayo. Ngayon po kasi, lahat yung Facebook po kasi natin na personal profile, ginawa na po nilang page na pwede na yung pagkakitaan. Ngayon sa dami po ng mga competitors din sa vlogging, dapat mag-upload lang sila daily, then mag-isip lang sila ng niche o your content na uniform. Kung ano yung in-upload mo nung umpisa, dapat yung mga incoming uploads mo is same lang din po. That's daily upload po. Kasi pag nawala po tayo sa na-miss tayo ng isang upload, nakakababa ng engagement. Ang tanong kasi ng marami, Jamie, paano ang kitaan dyan? Oo, paano yung kitaan? Kasi syempre, kapag ka food vlog, ito mawalang galang dun sa ibang mga food vlogger, no? Yung, di ba, may, ewan ko kung nakita ninyo yung memes na yon na tawang-tawa ako. Sabi nila, maraming salamat sa mga food vlogger. Marami na akong hindi masasarap na pagkain na natikman. Kasi yung iba, yung iba, ang gagawin, pupunta halimbawa sa isang resto or mai-feature sila na kainan. And then hindi magbabayad, tas sasabihin ibibigay po namin kayo as lalagay po namin kayo na content, ganun. Sa iyo ba ginagawa mo ba 'yon? Hindi po, more on cooking lang po talaga ako. Hindi po ako yung nagbabag ng mga restaurant. Ibang niche po sila. Sarili mo talagang gastos ito lahat. Sarili mong, kumbaga parang ikaw mismo yung nagluluto, ikaw yung titikim at kakain ito. Yes po. Meron po kaming allotted budget for monthly pag sumahod po kami kay Facebook. Yun, may mga certain amount po na budget po para sa daily na pamamalengke namin. Paano mag-sustain ng viewership? Sir, tuloy-tuloy lang po yung uploading. Then wag mong gawing chapso yung ina-upload mo. Dapat kung ano lang yung kung saan ka na nakilala, doon ka lang din. Tapos hangga't maaari. Kasi kami one upload sa isang araw. So, ganun lang po. Every 5 p.m. kami nag-upload. So, araw-araw yun? Yes, sir. Araw-araw din po kami. Po yun double compensation po sa amin. Kasi daily naman po tayo gumagastos sa pagkain. Ngayon, why not i-vlog na lang? Doble kita pa. Kumbaga may kita ka na, may ulam ka pa. May sinasabi siya na 5 o'clock. Bakit 5 o'clock? Ba't may oras Anong meron sa 5 o'clock? As in, dun lang talaga yung window na dapat magba-vlog or mag-upload ng video? Yan, sa pag-upload po kasi minsan kasi meron yung 10 a.m., meron po yung 6 a.m., then 3 p.m., then 5 p.m. Bali napili po namin 5 p.m. kasi po more on na siya, yung mga tao na busy sa trabaho nila tapos na, nagsiuwian na, nagpapahinga na sa bahay. So marami na pong user ng Facebook nun. Kaya akala ko parang algorithm ng Facebook na baka parang mas maraming kailangan alas 5. Yun din po yung, actually ma'am, yun din po yung algorithm namin, 5 p.m. 5 p.m. Yung pag-produce ng video, yung namalengke, nagluto, yung editing itself, o kung mag-voice over ka pa dyan, mag-on cam ka, on the day itself, i-upload yun? Yes, sir. Kung ano po yung O nangyari may the day. nakabangko na? Sa ngayon po, wala po. Kaya po, after po kasi nagbablog po kami, 2 to 3 hours. Matapos po kami ng 12 noon, then i-edit ko po ng 2 oras, tapos i-upload namin that day, 5 p.m. Ikaw rin ang nag-edit? Yes po. Meron ka mga Galing. editing na gamit, gano'n? Hindi po. Ano po, sa cellphone lang din po. Okay. Talaga? Okay. Alright, ang husay Ibang klase. Oo. So, curious talaga ako doon sa doon sa like halimbawa yung ginagawa mo. Kanina may pinakita dito hindi ko alam kung ano ba to, advocacy mo. Yung meron siyang siguro tapos mo nang lutuin, tapos tama ba yung nakita ko may mga nakahilera na mga ano ito, pinamimigay mo? Ganon? Ayun po, sumahod na kami kay Facebook. Nagkaroon po kami ng feeding program po para sa mga bata. Ngayon po, bali po yan, 100 children,
kada elementary school dun sa aming bayan. Namimili po kami. Actually, ang goal po talaga namin is buong elementary school ng buong San Fabian po, yung bayan po namin. Galing Then, naman. ano po, yung na-reach po namin yung 1 million followers. Dinala ko si Jollibee sa aming barangay para doon sa 500 children. Kasi sa barangay po namin, ang dami pa pong yung hindi nakakain kay Jollibee, hindi nakita si Jollibee. Kaya po, bilang celebration ng aking 1 million followers, dinala ko si Jollibee sa amin. Oh, ang galing. Gaano katagal bago mo nakuha yung 1 million followers? Actually, sir, napakabilis lang din sa akin kasi ang vlogging ko po, magdadalawang taon pa lang po. Magdadalawang taon pero Oo. kumikita ka na. Opo. Yung pag-vlog mo, part-time lang yan? Meron ka bang ibang trabaho or nag-full-time ka na talaga dyan? Bali, nag-full-time na po. Baka po Pwede pala pwede mo yun. kami binibigyan mo tuloy kami ng idea ni R. Baka po pwedeng mabigyan mo ng idea yung mga tagapakinig natin. Magkano ba how much yung range? Hindi na namin tatanungin kung magkano yung nakukuha mo sa Bulong mo Facebook. na lang sa akin mamaya. Pero at least give us range kung magkano. At ito ba ay halimbawa si Facebook ba kino-consider ba yung dami ng subscriber o kailangan lang talagang mas maraming manonood as compared dun sa subscriber? Oh. Si Facebook po, nagbe-base po yung earnings namin base po sa views. Ngayon, kahit maliit lang po yung followers mo, kung lagi naman pong sinasuggest ni Facebook yung mga videos mo, yun po yung doon ka mag-earn ng mas malaki. Oh. Yan po. Tas rin po, sobrang pasalamat ko rin sa vlogging kasi hindi lang po ako yung natutulungan. Bali, sa ngayon po, 6 po yung pinapasahod ko, 6 na pamilya. Yung mga kasamaan ko, may cameraman, may yung IT, tapos yung mga tagalinis dun sa likod, tapos yung mga kasama ko sa bahay. Oo. So, more or less mga how much? Ayaw nang sabihin, no? Mga po, mga 6 digit po. What? 6 digits? Kailangan mo ba ng voice-over talent? Nandiyan dito kami ni R. Grabe! 6 digits talaga. Tapos 2 years pa lang niya ginagawa ang bongga. Why naman. Facebook? But hindi sa YouTube or sa TikTok? Sir, kasi, mas una kong, na mas nag-focus ako sa Facebook. Ngayon, pag Okay. kasi, nung na-observe namin through the process, pag nakilala ka sa isang platform, Opo. ang hirap din dalhin doon sa ibang sa YouTube ganyan. Ang hirap din siya ipa-trending kasi nag-trending na kami sa Facebook. Pero sa TikTok naman po, kahit million yung views mo, walang kita ron. Unless mag-live ka tapos may magbibigay ng gift or mag-affiliate ka. Pero pag sa mga videos na lang siya, pampadagdag ng engagement para mas makilala ka sa iba't ibang platform po ng social media. Chris, paano mo minamanage yung kinikita mo bilang isang content creator at influencer? Ayun po, yun, tumutulong din po kami doon sa, hindi lang po sa ibang mga school, kumbaga, meron din po sa barangay din namin. Then, iniipon din, tapos planning na magtayo ng isang kainan sa barangay po namin. So malaking kita siya. Oo. Paano yung halimbawa mga tax, ganyan? Bawas na po siya. Kasi meron po kaming pinilapan kay, yung sa tax po, dun sa... Kay Meta? Yes, kay Meta po. Oh, Ayun. okay Ano daw tong Team Mayani, Chris? Sino-sino yung bumubuo nito? Yes, yan po, na-create po yung, bago po magkaroon ng cooking vlog, meron po yung Team Mayani na sumasayaw sa TikTok. Doon pa ako nag-start talaga na makilala sa social media. Yung mga kabataan, nagkaroon po ako ng 300 members po ng mga kabataan na sumasayaw po. Ako po yung cameraman nila since siyempre galing po ako dun sa dating trabaho ko na which is cameraman. Ako po yung nagka-camera sa kanila. Grabe yung yung videos niya kasi isang video umabot kami ng 72 million views. Oh. Pero yun nga lang po, hindi po kami monetize nung araw na yon, nung mga panahon na yon. Na-monetize lang kami nung nag-start na kami mag-food vlog. Okay. Pero sa when it comes to kitaan, ano yung kumbaga parang ano ang pinaka mas malaking magbigay? Yung TikTok ba? Facebook? Sa o sa YouTube. Talaga? Yes po.
Alam mo na, R. Ayun. sa YouTube tayo. Uy, okay. Sandali lang babalikan natin, no? Si Sir at mukhang nag-start na daw. Okay na? Okay, sige. Papasukin po muna na. Okay. Wala pa. Sige. Standby tayo muna. Alright. Sige ba? Antabayanan po ninyo at tayo po ay magpapasok ng presidential coverage sa ilang sandali po lamang, no? Oo. At this point, habang inaantabayanan natin yan, Chris, yung isa pang nais namin itanong sa'yo, ano ba yung mga pagbabagong naibigay sa'yo ng pagiging isang content creator? Malaki po sa pamilya ko kasi natutulungan ko na rin yung mga kapatid ko, yung mother ko, tapos yung mga gusto ko nabibili na rin. Tsaka yung tulong namin sa mga bata na nakikilala kami sa social media. Oo. Ay teka muna bago natin siya pakawalan kasi yung anak ko nga, 'di ba? Interesado din siguro dun sa mga iba rin na pahabol lang. Itong mga aspiring na mga vloggers. Ano yung pwede mong maipayo sa kanila? Para dumami din yung viewers nila or iba pang mga dapat na lang gagawin. Ayun po, tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa ng content, sa quality content na talagang kahihiligan ng ating viewers. Then, daily upload lang po. Gumawa tayo ng mga maganda sa mata na videos. Then, piliin natin yung videos na kaya nating i-produce araw-araw. Kasi po, pag meron po kasing mga ibang content na napakahirap gawin. Yung mga pamamasyal, ang laki ng expenses. So, habang nagsisimula po tayo, mag-isip tayo ng content na yung ano lang yung kaya nating i-video o gawan ng story doon sa lugar natin na hindi tayo gaano mahihirapan. Yan po. Meron ka pang mga budgeting tips na pwedeng ibahagi sa ating mga taga-subaybay, Chris? Yun po, sa amin po, sa cooking kami, sa pamamalengke halimbawa, mas piliin po natin yung kasi kami may mga suki-suki kami na pwede mong tawaran sa pamamalengke. So yun, maging lang tayo, maging ang tawag doon? Sige, kaya mo yan. Maging maging mapanuri sa mga ating bibiliin. Mapili. Yes, ganyan. Ayun. Okay. Sige, baka may pa-shoutout ka or huling mensahe dun sa mga nakikinig sa'yo, yung mga followers mo, baka may pa-shoutout ka. Yes, go ahead. Gusto ko lang po pasalamatan lahat po ng bumubuo ng usaping budget natin ng under po ng DBM. Kay Chris Santa po, maraming salamat. Kay Sir po, na siya po yung nalaging ko nakakausap. Sa inyo, Sir, maraming salamat po. Opo. Sa aking mga team, sa aking mga supporters po, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay po sa aking mga vlog. At patuloy niyo po akong suportahan para makapaghatid din po tayo ng tulong sa mga kabataan. Yan po, follow niyo lang po ako sa Facebook, Christopher Mayani. Ayan, maraming salamat. Mayani. Christopher Mayani sa pagbabahagi ng iyong oras at karanasan sa mga nakasubaybay sa atin. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. Thank you, sir. Thank you, Salamat po. Ayan, si Sir Christopher Mayani, isa po siyang food vlogger. Yes. Oo. At kapatid natin sa media, Oo, diba? taga-RTVM. Oo. Yes. Pero ngayon ay full-time food blogger. Correct. Okay. So, bago tayo magtapos, Jamie, gusto ko lang i-shout out yung aking sister from Texas. Birthday niya bukas, si Ate Cecil Vargas Anunciacion. Happy birthday. Ayun. At habang inaantabayanan natin yung pagpasok ng presidential coverage, magpapaalam na ba tayo? Or Yes. Closing na. Sige. Yes. Magpapaalam na po tayo. At baka maiiwan pa ako dito. Oo. Salamat sa pagsama mo sa akin, ha? Gusto mo bang samahan pa kita? Pwede naman. Sige. Diba? Oo. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin sa pangalan po syempre ni
DBM, Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. Salamat, Jamie. Samahan niyo po kami muli sa susunod na Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood din tayo sa telebisyon. At syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas, Philippine Information Agency at Usapang Budget Natin page ng DBM. Antabayanan niyo po ang presidential coverage na tampok ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako po si R. Vargas at ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Usapang Budget Natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Hahatid ng impormasyon. Siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Mga kaibigan, pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. JB, narito tayo ngayon sa Ayuntamiento de Manila. Pakinggan natin ang speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa send-off ng mga miyembro ng Paris Olympics. Thank you to our Commission Chairman, Richard Bachman. Please take your seat. I made sure that I'm in the appropriate uniform for the event that we have this evening. Senator Francis Tolentino, who has, together with the mayor, played a very large part in this. Senator Pia Cayetano, who has not only been interested in sport, but a sportswoman herself. We were decrying the fact earlier, and I told her, there was a time when we were still competing, the two of us. Ngayon, we just sent people off to the Olympics, and yun na lang ang trabaho natin. The members of the Philippine Sports Commission, our friends and partners who have been so supportive of our athletes, and our most important guests here for the evening, our Filipino Olympics and Paralympics athletes who are bound for Paris tomorrow. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it was in 1924 that the first Filipino Olympic athlete carried with him the hopes and aspirations of a very young nation. A world-class sprinter during his time, David Nepomuceno, who was mentioned earlier, was a beacon of potential and promise. He embarked on a journey that not only defined his life, but also blazed a trail for future Filipino athletes. He laid the groundwork for these athletes who are going now. He demonstrated that our nation can stand tall on the global stage when it comes to sports. So, fast forward now to 100 years on. We gather here today to perpetuate the legacy of that determination and excellence that Philippine athletes have bravely demonstrated all throughout the years. More than a send-off, this is an opportune time to get inspiration from the countless athletes who have carried our flag with pride throughout the years.
Imagine the scene at the 2020 Tokyo Olympics. Heidelin Diaz Naranjo stands before the barbell, the weight of history resting on her shoulders. And as she hoisted that heavy weight above her head, she lifted the hopes of the entire nation. Her victory, the first Olympic gold medal for the Philippines, resonated across the entire country, a beacon of what can be achieved with perseverance and unwavering faith. She was not alone. Nesty Petesio, Carlo Palam, Yumer Felix Marcial, their silver and bronze medals stood right next to her, embodying the same spirit of perseverance and sacrifice and discipline and excellence. Their successes were not personal victories only for themselves. They were a triumph for every single Filipino, especially young Filipinos who dared to dream of reaching such great heights, who dared to believe that they could achieve what could have been considered as impossible. So the athletes that we are sending to this year's Olympics embody the quintessence of that Filipino spirit, a spirit that knows no bounds, thrives on adversity, and dares to break any barriers put before them. As we gather tonight to give our well-wishes to our athletes embarking on the 2024 Paris Olympics, my heart swells with pride and optimism. I see before me men and women who have sacrificed countless early mornings, long afternoons, late nights in pursuit of perfection. From humble beginnings to the world stage, each of you has woven a tapestry of courage, of discipline, of sacrifice, and of strength. Your stories speak not just of feats of athleticism, but your growth as a firm, relentless, and forever reaching your dreams like every Filipino. And we have invested in those dreams. We have tried to support the sports movement here in the Philippines. We have granted 52 million pesos for the preparation, training, and participation of Filipino athletes in the 2024 Paris Olympics. For this year alone, over 1.1 billion pesos in sports through the PSC has funded the aspirations and future of Filipino athletes. We continue to rehabilitate our major sports facilities, such as the Rizal Memorial Sports Complex, the Field Sports Complex, to give our youth a fitting stage to improve and to showcase their talents. And presently, we are finishing the National Academy of Sports System in Tarlac and the Philippine Sports Training Center in Bataan to train, to hone, and to develop present and aspiring athletes for future competitions. So on top of all these efforts, I direct the Office of the Executive Secretary to release to the Philippine Sports Commission any funds to help support the preparation and participation of our athletes in these upcoming Olympics. All of this demonstrates this commitment that we have to the advancement of Filipino athletes by equipping them with the tools and encouragement to realize their full potential. I encourage all Filipinos to rally behind our athletes as they pursue and compete in the 2024 Paris Olympics. After all, we are not just chasing medals. We are sprinting towards making history, bringing honor to our country, and inspiring us all. To our athletes, you carry our hopes and dreams to Paris. You also carry with you the banner of our nation that believes in you, stands proudly beside you, and celebrates your every triumph, and is with you through any obstacle. Whether in the boxing ring, on gymnastics floor, sculling in the rowing, or in any area that you compete in, you exemplify the very best of what it means to be a Filipino. We are competitive, courageous, and determined, but we do it with a smile on our face. As you step onto the global stage,
hold our flag high and show the world what a Filipino is made of. We believe in you. We are proud of you, and we will be with you every step of this remarkable journey. Mabuhay ang mga atletang Pilipino. Mabuhay ang ating mga Paris Olympians at Para-Olympians. At kami ay nandito. At palagay ko, yung sigaw namin na pagka pinapanood kayo namin, lalakasan namin yung sigaw namin. Kahit dito sa Maynila, maririnig ninyong hanggang dun sa Paris. Maraming salamat. Mag-uusing. Thank you, Mr. President. Inyo po napakinggan ang speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan kinilala nito ang kakayahan, katapangan at pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa send-off ceremony ng ating mga kababayang atleta na patungong Paris Olympics. Yun sa Pangulo, all-out support ang Philippine government sa ating mga atleta. Sa katunayan niya, naglabas ang gobyerno ng 50 million pesos para dito sa Paris Olympics bilang suporta sa ating mga atleta. At ayon sa Pangulo, meron din na isinasagawa ngayon ang gobyerno na rehabilitation ng Rizal Memorial Stadium para siyang maging training venue ng ating mga atleta. At yung sinasabi ng Pangulo na tinatapos na sports facilities sa Tarlac at Bataan, inatasan din ng Pangulo, Executive Secretary's Office na pondohan ang kinakailangang pondo ng ating mga atleta na tutungo ngayon sa Paris. At hinikayat din ng Pangulo ang ating mga kababayan na ipagkaloob yung suporta para sa ating mga atletang lalaban dyan sa Paris. Ang goal ay hindi yung medalya, bagos yung karangalan na ipagkakaloob sa ating bansa. Mensahe ng Pangulo sa mga atletang Pinoy, nasa likod nila ang bansa at ang gobyerno at ipakita sa mundo ang kakayahan ng bawat Pilipino. Jamie, mamaya tignan natin kung mapapaunlak si Pangulong Marcos Jr. ng isang ambush interview. Magbabalik tayo mamaya. Melanie Valdos. Yes. Oo. Ilang atleta yung mga nandiyan ngayon sa palasyo? Jamie, dito sa Ayuntamiento de Manila, hindi ko masabi kung bilang kasi medyo marami dikit-dikit kami ngayon dito. Okay. Meron kasi mismong nandito sa stage, kung saan yung venue. Meron din isang holding area, nandun naman yung ibang atleta kasi masyadong marami dito sa mismong venue. So, yung ating ibang atleta ay nandun na sa Paris. Yung mga nandito ngayon, sila yung sa mga boxer, weightlifting, rowing, meron pang isa gymnast. Sila ngayon ang aalis bukas patungong Paris. Ngayon naman ay photo opportunity kasama ang Pangulong Marcos, kasama rin yung mga kinatawan ng Philippine Olympics Committee, ang Philippine Sports Commission, photo opportunity kasama yung ating mga Philippine athletes. Oo. Alam mo, ramdam ko yung yung binanggit ng Pangulo kanina na carry the banner of the nation. 'Di ba? Parang parang kung ikaw yung atleta at yun ang nadinig mo sa presidente, parang 'di ba, parang ang sarap sa pakiramdam siguro noon. Ako nakikinig lang pero ang sarap ng pakiramdam na oo. Kumbaga yun ang pabaon nila ng Pangulo sa ating mga atleta para yung lakas ng loob ba. Abay, hindi madali na mag-compete sa isang competition na halos lahat ng bansa ay kalaban. Kinilala nga ng Pangulo si Heidelin Diaz. Siya yung kauna-unahang gold medalist ng Pilipinas. Sabi niya, hindi naman niya hinihingi na mag-uwi kayo ng medal, basta galingan nyo at ibigay niyo yung kakayahan. Sabi niya, sobra-sobra yung sakripisyo na ipinamalas nitong ating mga atleta. Kaya naman ang Philippine government buong suporta para sa ating mga atleta. 52 million at meron pa binanggit ang Pangulo na 1.1 para sa Philippine sports. So, sa training nila. Itong ating mga atleta nga alis ngayon kasama Jamie kasi ang Paris Olympics ay magsisimula July 26 to August 11. Mauuna sila doon kasi meron silang 1 month training sa Metz, France.
Oh, kasi So, ang meron Olympic din parang July, tama ba? July 26. July 26. July 26 Mag-start. to August 11. So, 1 month pa, may isa pang buwan. So, yung ating mga atleta, yung iba, nandun na sa Paris. At itong aalis ngayon, meron silang 1 month na day allowance para mag-training. Ito daw yung, sabi kanina ng PSC Chair Bachman, sabi niya, ito yung kauna-unahang pagkakataon na bibigyang oportunidad yung ating mga atleta na mag-training doon sa Met France. So, para... Kasi syempre, isa sa mga i-consider yung yung weather, 'di ba? Syempre dito, iba yung panahon dito, unless kung, unlike doon, kung doon sila mismo sa Paris magte-training, 'di ba? At least yung katawan nila maka-adapt din sa weather. Maka-adapt agad, hindi yung biglang sabak. So, maka-adapt yung kanilang katawan, plus yung kasi yung training natin dito sa Pilipinas, syempre yung facility natin, maganda na parang madamanan na nila agad habang nagpa-practice, habang nag-training na yung parang kung ano yung haharapin nila dun sa mismong Olympics. Alam mo, nakakatawa, first time ko nakita si Carlos Yulo. Kanina na-starstruck ako. Pati yung mga na-starstruck ako dahil medyo nandito kasi tayo sa holding area, hindi tayo makalapit dahil medyo masikip nga, andito lahat ng opisyal. Tapos yung kanina pumunta ako sa baba, nakita ko ang dami rin palang athletes dun sa baba sa holding area. Meron lang silang malaking monitor para napapanood din nila kung ano yung ginaganap dito sa stage, no? Kasi hindi nakasya. So nandun pala yung ating mga atleta, martial arts, nakita ko nagpa-practice din sila. Kanina sa programa, Jamie, meron parang exhibit, merong martial arts exhibit, nag-present sila. Tapos kanina naman si isang official, sports official, si Akika Thompson, yung ating swimmer. Oo. Pinasalamatan niya yung ating mga sponsor. So, diba, yun na kasi mahalaga yon sa ating mga atleta, yung sponsor tulong, mga damit, uniform, syempre financial na tulong sa ating mga athletes. Nandito rin, Jamie, ng ating mga mamabatas. Nakikita ko ngayon si Senator Pia Cayetano at si Senator Tolentino. Kasi si Senator Tol ata, if I'm not mistaken, ay sa sports siya, tama ba? At at kapatid niya yung sa PSC, ngayon, yung ating Philippine Sports Commission. Yung Philippine Olympics Committee President, Abraham POC. POC. At nakikita ko rin kanina si Philippine Olympian Association Head, Gillian Akika Thompson Guevara. Mahaba na ang kanyang pangalan. Si Philippine Sports Commission Board, na pinangunahan ni Richard Dicky Bachman. At yung mga opisyalis ng National Sports Association officials. Si Monsieur Del Rosario nandito rin bilang suporta, no, sa ating mga atleta. Alam mo, Jamie, hindi ako masyadong marunong sa sports, pero pag ang kababayan mo na ang lumalaban, mas hindi mo pa naiintindihan laro. Grabe yung sigaw natin, di ba? Totoo. Oo. So talagang aabangan natin tong Olympics na to. At nakaka-proud itong mga kababayan natin na... kasi every 4 years lang ang Olympics, di ba? Sabi nga ng Pangulo, hindi makakalimutan yung kauna-unahang gold na inihatid ni Heidelin Diaz. May asawa na si Heidelin. I forgot her surname kung ano yung kanya. Sabi nga ng Pangulo, ang Pangulo ngayon ay palabas na ng venue. Naka-uniform ang Pangulo. Naka-black jacket siya na may nakalagay na Philippines sa likod at Pilipinas sa harap. Nakakatawa. Talaga sabi niya, nag-uniform talaga siya. Hindi niya kinalimutan na isuot yung kanyang jacket bilang support sa ating mga athletes. At very powerful talaga yung mga binitiwan niya na pahayag bilang suporta sa mga atleta, di ba? Ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung programa ngayon dito, Jamie, at ipipresenta ng Signal TV yung Team Philippines Paris Olympic Song, 100 taon laban sa bayan. Laban para sa bayan.
So, yan po ang ipapresenta naman ngayon. Dito, tuloy-tuloy pa rin yung programa para sa ating mga atleta. Ang Pangulo po ay lumabas ng venue hall. So, meron din ako kanina nakita, Jamie, yung ginawa ni Franz Libera, yung ating designer. Yung susuot ng hahawak ng ating flag, yung dalawang boxer, siya yung nag-design. Ang daming yung mga sponsors. Kasi pagpasok natin dito sa Ayuntamiento de Manila, makikita na yung mga logo ng mga private companies na sponsor ng mga artists. Nakakatuwa, talagang kailangan nila yon para maboost ang kanilang moral at syempre parang ipagkakaloob yung suporta para lumaban sila ng gusto, no? Mas masarap kasing lumaban, no? Pag nakikita mo at nararamdaman mo yung suporta ng iyong bayan at yan ang Pilipinas. So, sa ating mga kababayan po, abangan natin sa July 26 to August 11 yung ating mga kababayang atleta na lalaban para sa Paris Olympics, Jamie. Okay. Sige. At patuloy tayo mag-aantabay dito. Maraming salamat sa iyo, Miss Melanie Valdos Reyes. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Patuloy po kayo mag-antabay sa ilan pang mga kaganapan dito po sa Radyo Pilipinas, 738 on your AM band. Ang oras po natin, 6:54 in the evening at magpapatuloy po tayo at sa ilang sandali, mapapakinggan nyo naman po ang Salam Radio kasama si Nords Maguindanao. Time to celebrate kulturang Pinoy.